series natin na pinamagatan natin, Nameless, Faceless, and sa title natin is Serve Selflessly. Ano? Sabi sa tabi mo, serve selflessly. Ano? So, tinuruan tayo ng Lord last week about dun sa babae, yung, anong tawag doon? Widow of Sarepta. Ano? Yun ang pangalan sa kanya. Walang pangalan, natanong ko anong pangalan, natanong ko anong tsura, pero kinuwento sa atin na paano maging generous. Ano? So, pinag-aralan po natin, sabi natin, don't desire to be rich. So, sa tabi, huwag mong pangarapin yumaman. No? Kung natin i-desire na yumaman, desire natin maging generous. Ano? Piliin natin, choose to be generous. Ano? Sabihin yung hindi tayo madamot. Ano? Pero kasimple, hindi tayo madamot. Madali sa atin yung nagpapakawala, madali sa atin yung nagbibigay. Pero syempre, meron tayong kailangan, merong wisdom, may discernment, sino yung mga tutulungan. Pero pag merong nakita tayo na may need, tulungan natin. Amen po? Yan. So, pag tayo sa lesson natin this morning, John chapter 6, verse 5. Ano? Iba sa inyo siguro, familiar na kayo dito sa kwento na to, no? Sabi ko, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Ano? Nag-preach siya, nagturo siya sa isang crowd, kaso gagabihin na. Ano? At nagugutom na yung mga tao. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Now, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Sabi niya, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? So, sa dami ng mga tao, ang nakita lang nila, isang bata na mayroong 5 tinapay, mayroong 2 isda. So, siguro baka kasing edad ni Moses o ni Migs, ganong edad siguro, kasing edad ni Noah. Boy, kasi sabi boy, meron siya 5 tinapay, 2 isda. Ilan yung meron sila? So, sabi ni Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place and they sat down. About 5,000 men were there. Ilan? 5,000 na? Lalaki. No? Hindi binilang yung ilan yung babae, hindi binilang kung may mga bata pa kasama. Ano? Sabihin na lang natin, 5,000 na lalaki, 2,000 doon yung may asawa, kasama. So, idadagdag natin yun. 5,000 plus 2,000. Sabihin natin ito sa 2,000, mayroong 1,000 na may kasamang isang anak na lang. 8,000 na agad yun. Ano? Ang binilang lang, 5,000 na lalaki, pero sa estimate natin, doon sa paano natin yung estimate, pwedeng 8,000, pwedeng 9,000, pwedeng 10,000, pwedeng mas marami pa. Kasi isang anak lang binilang natin. Ano? So, ang dami nitong pinakain. So, ano nangyari? Meron na sila 5 tinapay, meron 2 isda, pinakain doon sa bilang 5,000 na lalaki. Paano siya pinakain? Sabi ng ginawa niya, Jesus then took the loaves, gave thanks, pinagpasalamat niya yung tinapay, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Kinuha niya yung tinapay, kinuha ni Jesus, pinagpasalamat niya sa Diyos, binigay sa mga tao, tapos, ganun din sa isda, binigay sa mga tao, anong kinain ng anong sabi doon sa mga tao? Eat all you can. Nakalikwento? Yes. No? As much as they wanted. So, tinapay all you can. Fish all you can. Hanggat hindi ka nabubusog, pwede kang kumuha. Galing lang sa 5 tinapay, 2 isda, napakain yung 8,000, 9,000, 10,000 tao. Tapos, hindi lang basta pinakain ng kapiranggon, hindi lang pinakain ng isang dapot, hindi lang pinakain ng isang piraso, as much as they wanted. Hanggang mabusog sila. Hanggang yung pag-uwi nila, siguro hanggang kinabukasan, nakakain na ba kayo sa ito? Ako nakakain ako ng Friday, meron kaming activity sa office. Kumain kami sa Vikings. Yung busog ko, hanggang kinabukasan, hindi ko, alam kung gano'ng kumain. Ganun ako nabusog ng sobra. So sabi dito, as much as they wanted, kumain sila. Tapos pagkatapos doon, sabi lang, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten.
Kumain na yung mga 8,000, 10,000 na tao, as much as they wanted, eat all you can, nakakain na sila, pero nung kinolekta yung mga natira, ano? Nung kinolekta yung mga natira, kinolekta yung mga nahulog, yung mga nasa tabi-tabi, kinolekta lahat yun, nakaipon pa sila ng 12 na basket. Ano? Kada isang disciple may isang basket. Nakita niyo yan? Di ba? May take out pa na isang basket, na tiging isang basket yung bawat disciple. Meron pa silang take out na 12 baskets nung mga tira-tira. So, nakita niyo yung miracle, yung pinarami ng Panginoon yung mula lang dun sa 5 tinapay, 2 isda, kapakain yung mga estimate natin 8,000, 10,000 people, tapos may tira-tira pa na 12 na baskets na puno ng tinapay at isda. Ano? Nakita natin yung kung paano nag-miracle si Lord dun sa kwento na to. So, ang title natin ay From Little to Much. From little to much. Mula sa konti, pinarami ng Panginoon. Ano? So, yung series natin, Nameless, Faceless. Sino sa tingin niyo yung nameless at faceless doon sa kwento? Yung bata. Yung bata. Ano? Yung little boy. Ano? So, doon sa kwento natin, merong binanggit si Jesus, binanggit si Philip, binanggit si Andrew, tapos yung may crowd. Pero yung pag-aaralan natin, yung bata. Ano? Itong bata na to na walang pangalan, hindi pinangalanan. Itong bata na to na hindi sinabi kung taga saan, hindi sinabi kung sino magulang, hindi sinabi kung ilang taon. Nameless at faceless talaga itong bata nito. Pero, isa siya doon sa, party siya doon sa kwento. No? Isa siya dun sa bida ng kwento. Ano? Ito ang kwento na ito ng pagpapakain ng 5,000. Binanggit ito sa Matthew, Mark, Luke, at John. Pero dito lang sa Book of John, dito lang binanggit na mayroong bata na kasali sa storya. Pag binasa po ninyo sa Matthew, sa Mark, sa Luke, kinuwento din yung feeding of the 5,000 men, pero walang binanggit doon na may bata. Dito lang sa John chapter 6 binanggit na mayroong bata. Ano? Siguro, yung doon sa ibang writer, baka tingin nila hindi importante yung detail na yon. Pero si John, dinagdag niya sa kwento si Boy, si Little Boy. Ano? At dito tayo magpo-focus sa Little Boy. Yung kanyang binigay, yung baon niya, ano? Yung kanyang lunchbox. Sabi natin, meron siyang dala-dalang lunch, meron siyang dala-dalang baon na 5 tinapay, 2 isda, yun yung ginamit ng Lord para magkaroon ng miracle. Para makapagpakain ng 5,000 na natin at para meron pang matitira ng 12 baskets na puno ng mga tira-tira. Ano? So, from little to much. Ano, makita natin dito, kung ano man yung binibigay natin sa Lord, kung ano man yung inilagay natin sa kamay ng Lord, pwedeng padamihin ka. Kung ano man yung ibigay natin sa kamay ng Lord, pwedeng gamitin ng Lord to do miracles. Kung ano man yung ibigay natin sa kamay ng Diyos, pwedeng gamitin ng Lord to do extraordinary things. Ano? Sasabihin mo sa tabi mo, ibigay mo sa Lord. Ibigay mo sa Lord. Diba? So, ito yung makikita natin dito sa storya, na ano man yung pwedeng ibigay natin sa Panginoon. Yung buhay natin, yung talents na meron tayo, yung resources na binigay natin sa atin ng Lord, pag ibinigay natin sa kamay ng Diyos, pag ibinigay natin sa kamay ni Jesus, pag ibinigay natin sa kamay ng Lord, ano, pwede niyang gamitin doon sa mas matitinding mga pamamaraan. Pwede niyang gamitin sa greater ways, beyond doon sa kaya nating ma-imagine, beyond doon sa kaya nating maisip. Ano? Siguro naisip ng bata, pag binigay ko to, mawawalan ako. Parang tayo lang din. Diba? Yung normal na thinking natin, pag nagbigay ako, mawawalan ako kasi binigay ko nga. Diba? Inisip natin, tayo yung nawawalan. Pero, pag pinagkatiwala natin sa Panginoon, ano, ibinigay natin sa kamay ng Diyos, pwede niyang paramihin, pwede niyang pagandahin, pwede niyang ayusin, pwede niyang gamitin doon sa greater things na hindi natin kayang maisip. Ano? Hindi siguro, hindi naiisip ng bata, wala sa kanyang kaisipan, hindi lang siya,
pati si Philip, pati si Andrew, pati yung iba mga disciples, kahit sino din siguro sa mga tao na nandun, walang naka-imagine, walang nakaisip na papadamihin ni Jesus yung tinapay at isda. Ano? Walang naka-imagine na, sige pag nagbigay ako na lang, magbibigay ako para ramihin naman ito ng Lord. Walang nakaisip nun. Ano? Kasi nga, yung kayang gawin ni Jesus, higit doon sa kaya nating isipin, higit doon sa kaya nating ma-imagine. Ano? Ang kailangan lang, ibigay natin. No? Kailangan lang, magbigay tayo. Kaya pakita din natin doon sa kwento, wala sa isang ordinaryo tao, gaya ng bata, God uses ordinary people to perform, to do extraordinary things. Ano? Tayo yung ordinary, si God yung extraordinary. So anything na ibigay natin sa Lord, yung life natin, yung talents na meron tayo, yung resources na meron tayo, pag binigay mo sa Lord, magiging extraordinary. Natural, nagiging supernatural. Ordinary, nagiging extraordinary. Can you say amen? Amen. No? So, itong batang ito, imbis na angkinin niya, imbis na ipagdamot niya yung tinapay at isda na meron siya, imbis na sarilinin lang niya yun, binigay niya sa kamay ni Jesus, ibinigay niya kay Jesus para mapakain yung maraming mga tao. Ano? Siguro sinabi ng disciples sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, pwede bang kunin ko yung tinapay mo, pwede bang kunin ko yung isda mo, papakainin natin yung mga tao. Ano? Kasi yun yung situation eh. Kailangan pakainin yung mga tao, nagugutom yung mga tao. Ano? Naghahanap sila ng pwedeng ipakain. So nakita nila, mayroong isang bata, may 5 tinapay, may 2 isda, pwede bang kunin ko yan? Pwede bang gamitin namin yan para mapakain yung mga tao? Ano? At pakita natin sa storya, nung hiningi ng tinapay, binigay ng bata. Ano? So we'll be talking about putting others first. Sabi mo sa tabi mo, put others first. Put others. Ano? Yung uunahin mo yung ibang tao. Ano? Hindi po normal sa atin na inuuna natin yung ibang tao. Kaya po nagkakaroon ng mga road rage sa kalsada kasi nag-uunahan. Ayaw magbigayan, ayaw magparaan. Ano? Hello? Diba? Gusto nila sila lagi mauna. Ganun, pagpipila tayo sa LTO, pipila sa exam, pipila sa application, di ba? Sino gusto mauna? Pupunta ka ng maaga. Bakit? Kasi gusto mo mauna. Nakuha po natin? Di ba? Ganun din sa pagka may handaan. Ay, doon tayo pumwesto sa malapit sa kainan. Tama? Para pag nagkainan na, muna tayo sa pila. Di ba? So gusto natin lagi tayo na una. Normal po sa atin yun. Ano? Gusto natin pag mayroong benefit, pag mayroong pakinabang, pag may value, gusto natin tayo unang nakakakuha. No? Pero ang tinuturo ng Bible sa atin, iiba tayo dun sa normal. Iiba tayo sa pangkaraniwan. Imbis na tayo nauuna, uunahin natin yung ibang tao. Diba? So, imbis na yung pagkain, sarili din ng bata, imbis na siya yung makakakain lang, imbis na siya yung unang kakain, ibinigay niya kayo sa kamay ni Jesus para sa iba. Para unahin yung iba. Ano? So, paano gagawin niya? So, putting others first. Unang point natin, share. Sabi sa mo, share. Share. Ano? Yung bata, willing siya na mag-share. Ano? Kaya napunta sa kamay ni Jesus yung tinapay at isda kasi willing yung bata na mag-share. Yung willingness, sabi mo sa tabi mo, willingness. Willingness. Yung willingness po natin na mag-share, yun po yung starting point ng miracle ng Lord. Ano? Magsisimula lang doon sa willingness. Yung willing ka lang, gusto mo lang na mag-share. Ano? Yung bata, hindi niya hinintay, hindi niya sinabi, wait lang po, kukuha pa ako ng ibang tinapay. Bibili pa ako ng ibang tinapay. Mag-bake pa ako ng ibang tinapay para mas marami pang mapakain. No? Hindi siya naghintay na magkaroon siya ng mas marami pang tinapay tsaka lang ibibigay ni Jesus. No? Hindi niya sinarili yung tinapay. Ano? Kung ano man yung meron siya at the moment, yun yung binigay niya. Nakuha natin?
So minsan tayo, ayaw natin mag-share kasi gusto natin, siguro pag mas marami na, tsaka lang ako mag-share. Siguro pag meron na akong mas marami, pag medyo maluwag, nakaluwag-luwag, naka-LL, tsaka magbibigay, tsaka mag-share. Kasi ngayon, medyo gibit. Pero itong batang lalaki na to, kung ano man yung meron siya at the moment, yun yung binigay. Sabi mo sa tabi mo, share. Share. So, God is not asking for what you don't have. God is not asking for what you don't have. He is asking for what you do have. Hindi niya hinihingi kung ano yung wala ka. Ang hinihingi ng Lord kung ano yung meron ka. Sabi mo sa tabi mo, ano yung meron ka? Meron ka. Kung ano yung meron ka ngayon? Yun yung hinihingi sa atin ng Lord. Hindi niya hinihingi yung, ay pagka magaling na akong kumanta, pagka professional na akong singer, tsaka lang ako kakanta sa church. Hindi, kung ano yung meron ka ngayon, yun yung gagawin mo para sa Lord. Yun yung ibigay mo sa Lord. Hindi hinihintay ng Lord na maging milyonaryo ka na, tsaka lang ka lang mag-share. Kung ano yung meron ka ngayon, yun yung gagawin mo. Kung ano yung resources na meron tayo ngayon, yun yung gagawin natin. At nakita natin sa storya, God can multiply whatever we share, no matter how small. Kaya i-multiply ng Panginoon kung ano man yung kaya natin i-share. Kahit gano'ng kaliit lang i-share natin, kaya yung paramihin ng Diyos. Nakuha natin? Pero ang principle, hindi mamumultiply ni God. God cannot multiply whatever we don't give. Natindihan natin? Nakuha natin? Kaya lang i-multiply ni God. God can multiply what is in the hands of God. So kung ano lang yung ibigin mo sa Diyos, kung ano lang yung pahawak mo sa Lord, yun na yung kaya niyang i-multiply. Pag hindi mo pinahawak sa Lord, pag ikaw pa rin yung laging may hawak, hindi niya pwedeng i-multiply. Nakita natin sa storya. Kung ano lang ibigin mo sa kamay ng Diyos, yun lang yung pwede niyang i-multiply. Hindi niya pwedeng i-multiply yung hindi mo ibibigyan. Hindi pwedeng i-multiply ng Diyos yung pinagdadamot natin. Hindi pwedeng i-multiply ng Diyos yung kinikip natin. Hindi pwedeng i-multiply ng Diyos yung sinasarili natin. Ang pwede lang i-multiply ni God, ni Jesus, yung inilalagay natin sa kamay ni Jesus. So, ibig sabihin nun, ano mang ibigay natin sa kamay ng Diyos, ano man ibigay natin sa kamay ng Lord, kaya niyang ayusin, kaya niyang pagandahin, kaya niyang i-multiply, kaya niyang i-grow, kaya niyang gamitin into extraordinary, supernatural way. Nakuha natin? So, ano man yung meron ka ngayon? Gusto mo maayos? Gusto mo magkumanda? Gusto mo paramihin ng Lord? Anong principle? Ibigay mo sa Lord. Ilagay mo sa kamay ng Lord. So, it might be, pwede yun sa amin, sa mga magulang, yung buhay ng iyong anak, ibigay mo sa Lord. Gusto mong gumanda yung buhay ng anak mo? Gusto mo yung anak mo gumanda ang future? Gusto mo yung anak mo maging secured yung future nila, yung maprotektahan yung kanilang destiny? Ibigay mo sila sa kamay ng Diyos. Yes, ikaw pa rin yung mag-aalaga, pero hindi na ikaw ang masusunod. Hindi na yung gusto natin ang masusunod. Ano na yung gusto ng Lord? Naintindihan natin? Ano yung plano ng Lord? Lord, kung ano yung gusto mo sa anak ko, kung ano yung plano mo, ikaw na masunod, hindi na ako. Ganon din sa family natin, sa marriage. Gusto mo ayusin ng Lord yung iyong marriage, ibigay mo sa Lord. Lord, ikaw mag-ayos nito. Ipahawak mo na sa Lord, ikaw ang gumawa ng paraan. Bibitawan ko na to. Principle natin, let go and let God. Let go, sabi mo, let go and let God. Even yung health natin. Yung health natin, kahit kumain ka ng healthy na pwede ka pa rin magkasakit. Pero sabi mo sa Lord, yung katawan ko, yung kalusugan ko, binibigay ko na sa'yo. Yung life ko, gamitin mo para sa iyong purpose. Magkasakit ako hindi, basta nasa kamay mo na ako. Even yung finances natin. Lord, itong finances na meron ako, ano man yung possessions na meron ako, binibigay ko na sa iyo, Lord. Gamitin mo for your purpose. Yung bata, binigay niya kay Jesus,
for the purpose of Jesus na mapakain yung mga tao. Ano? Kaya natin binibigay sa Lord, hindi lang para paramihin, para tayo pa rin yung makikinabang. Di ba? Lord, paramihin mo ka para yumaman ako. Hindi. Kaya bibigay sa Lord para sa purpose ng Lord. Ano? Paano naman yung purpose ng Panginoon? Kaya may bibigay, Lord, ikaw na kumain. Gamitin mo for your purpose. Ano? So share your time even when you're busy. Share your resources even when they seem limited. Share your kindness even when it's not returned. No? Mag-share tayo. So God is not asking for what we don't have. He is asking for what we do have. No? Amen ba? Yes. Ano? Anything na ibigay mo sa Lord, kaya niyang paramihin, kaya niyang pagandahin, kaya niyang ayusin. Bigay mo lang sa Lord. So, this year 2026, di ba, pinag-usapan natin, ano? Better year, better life. Ano? Magkakaroon tayo ng mas magandang buhay, magkakaroon tayo ng mas magandang year compared to sa mga previous years. Bakit? Kasi ipapahawak na natin sa Lord. Ano? Yung life natin, ipapahawak natin sa Lord. Yung finances natin, palalakihin ng Lord kasi ipapahawak natin sa Kanya. Yung marriage natin, yung family natin, yung ating mga anak, ipapahawak natin sa Lord. Yung mga relationships natin, ibibigay natin sa Lord. At pagagandahin na ng Lord, ayusin niya ng Lord. Can you say Amen? Amen. Ano? Maganda yung plano ng Lord sa ating life, pero mangyayari lang yung plano ng Lord pag pinahawak natin sa Kanya. Ano? Pangalawang point natin, serve. Sabi sa mo, serve. Sir. Ano? Yung bata, ginamit niya yung kanyang tinapay at isda para mag-serve. Ano? Nagkaroon siya ng opportunity. Minsan, bibigyan tayo ng Lord ng opportunity, hindi ka laging nandun sa tayo, wala naman tayo dun sa yung situation na yun, nangyari yun. Pero at that moment, nandun yung bata. Binigyan siya ng opportunity to serve others. Para makapag-serve. Paano siya nag-serve? Yung binigay niya yung kung ano yung meron siya. Yung tinapay at isda na meron siya, ginamit ng Lord, binigay niya sa Lord para makapag-serve siya sa mga tao. Ano? So tayo, nandito tayo, hindi lang para sa sarili natin, hindi lang tayo para lang tayo nakikinabang, para tayo lagi yung pinaglilikuran, tayo naman yung magsaserve. Sabi mo, mag-serve ka naman. Sir ka naman. Ano? Diba? We are here to serve other people. Pero, tandaan po natin, serve God first. Si Lord muna. Ano? Ibig sabihin nun, itong bata, binigay niya yung tinapay niya at isda kay Jesus. Ibig sabihin nun, kaya tayo nagsiserve sa mga tao, hindi para i-please ang mga tao. Ano? Hindi tayo nagsiserve sa mga tao para gagawin natin kung ano yung gusto ng mga tao. Ano niyo ba? Kaya tayo nagsiserve kasi ginagawa natin yung gusto ng Lord. Kaya tayo nagsiserve kasi pini-please natin si Lord. Ano? So kailangan malinaw po yun, ano? Hindi tayo nagsiserve sa mga tao para gagawin natin gusto nila, i-please natin yung mga tao. Hindi po. Kaya tayo nagsiserve sa mga tao kasi ito yung pinapagawa ng Lord. At ang piniplease natin, si Lord. No? Pinag-aralan natin ng nakarang lesson natin, nakarang series natin. Jesus is our main message. Kaya tayo nagsiserve dahil kay Jesus, hindi dahil sa mga tao. Minsan kasi baka magkaroon tayo ng idea, kapag nagsiserve pala ako sa mga tao, hindi natin susundin yung gusto ng tao. Ano? Lalo pag mali yung ipinapagawa sa'yo. Lalo pag kayo sasabihin sa'yo, magsisinungaling ka, magtatago ka, gagawa ka ng mali, ano? Eh kasi magsaserve ako sa tao, susunod ako sa sinasabi nila. Hindi po ganun ang pagsaserve sa tao. Ano? Hindi tayo nagsaserve sa tao para gawin natin yung gusto nila. Nagsaserve tayo sa tao, depende doon sa kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord. Kung ano yung sinasabi ng Word of God, kung ano yung principles ng kingdom ng Panginoon. Intindihan po natin? So, ang basis po ng pagsaserve natin sa mga tao ay nagsaserve tayo sa Lord. Ang piniplease natin, si Lord, hindi tao. Amen po? Yes. So, serving God means saying yes even when it's inconvenient. Ano? Kahit mukhang mawawalan ka, yung bata, mukhang mawawalan siya ng tinapay, wala siyang baon, wala siyang kakainin, ano? Or baka ipapakain sa family niya, wala kong iuwi sa aking family, pero nag-yes siya sa Lord.
No? Serving God means helping even when no one notices. Hindi ka lang tutulong, hindi ka lang magsaserve kasi napapansin ka, kasi may nakakakita. Hello? Kasi may magte-thank you, may mag-appreciate, bibigyan ka ng certificate, bibigyan ka ng plaque. Diba? Ganun lang ba tayo magsaserve? Pag mayroong plaque, may certification. Diba? Magsaserve tayo, tutulong tayo, kahit walang makapansin. Magsaserve tayo, tutulong tayo, kahit walang mag-thank you, kahit walang certificate, kahit walang appreciation, kahit walang acknowledgement, kahit walang token. Magsaserve pa rin tayo, tutulong tayo. Kasi nga, we're pleasing God, we're serving God. Ano? Kahit walang nakakapansin. Serving God means being available for God's purpose. Tanong mo katabi mo, sabi mo sa tabi mo, available tayo. Available tayo. No? Anytime na tawagin ka ng Lord, anytime na may ipagawa sa iyo sa Lord, ano? Available ka. Kahit busy, kahit may schedule ka, kahit meron ka ibang gagawin, pero pag may ipapagawa sa Lord, yes, sige Lord, isasantabi ko muna yung schedule ko, isasantabi ko muna yung ginagawa ko kasi I'm available for your purpose. Ano? Nakuha po natin? Ano? So, principle, God moves through generous and obedient people. Kumikilos si Lord sa mga tao na generous, hindi madamot. Kumikilos si Lord sa mga tao na obedient sa Kanya. Ano? Siyempre, pag obedient ka, you're available. Pag obedient ka, you're willing. Ano? Pag obedient ka, you will serve. Ang piniplease natin, ang sinaserve natin, si Lord. Ano? Si God is in heaven. Ano man gusto niya gawin sa earth, gagamit siya ng mga tao. Yun po yung principle Lord. Ano man may gagawin si Lord sa earth, gagamit siya ng mga tao. Makita natin dito sa storya, gumamit siya ng little boy para magpakain ng maraming mga tao. Na laging ganun po yun. Lagi may principle na gagamit si Lord ng human. Ano? Para mapalaya yung mga Israelites sa Egypt, gumamit siya ng Moses. Para matalo si Goliath, gumamit siya ng David. Ano? Para maggumawa ng mga letters, mag-mission, gumamit siya ng Paul. Ano? Nakita natin yung mga pinag-aralan natin before, yung 3,000 na naligtas, gumamit siya ng Peter na nag-preach para masave yung 3,000 na kaluluwa. No? Anything na gagawin ng Lord sa earth, gagamit siya ng tao. Sabihin sa tabi mo, paggamit tayo sa Lord. Paggamit tayo sa Lord. Ano? So, unang gagamitin ng Lord sa family mo, hindi yung kapitbahay mo, kundi ikaw. Ano? Unang gagamitin ng Lord sa iyong school, kung nasa ka mang school, ikaw. Sabi sa tabi mo, ikaw. No? Kaya ka nilagay ng Lord nun, kasi ikaw ang gagamitin ng Lord doon. No? Kaya yung kami nandun sa friendship ng circle mo, dun sa iyong mga friends. Ang gagamitin ng Lord dun sa iyong mga friends ay ikaw. Ano? Hindi ibang tao. Ikaw yun. Kaya ka nandun kasi ikaw ang gagamitin ng Lord. Nakuha po natin? Kasi lagi si Lord gagamit ng mga tao. Pag hindi ka nagpagamit, tsaka palang gagamit sa Lord ng ibang tao pag ayaw mo. Kailangan available po tayo. Ano? So, next point natin, panghuli natin point, sacrifice. Sabi sa tabi sacrifice. Sacrifice. So, pinag-uusapan natin, putting other first. Pag inuna mo yung ibang tao, pag ibig sabihin ng pag-una sa ibang tao, pagiging selfless, pagsaserve ng selflessly, uunahin natin yung ibang tao. So, pag uunahin natin yung ibang tao, kasama doon, kailangan willing kang mag-share. Nandun ka, nagsiserve ka, willing kang mag-serve, and kasama doon, willing tayo mag-sacrifice. No? Kagaya ng bata, nagsakripisyo siya for a moment. For a moment lang. Binitawan niya yung meron siya. For a moment, binitawan niya yung tinapay, yung isda. Hindi niya alam kung ano yung mangyayari. Diba? Hindi niya alam kung ano yung magiging resulta ng gagawin niya na pag-share at pag-serve. Hindi niya alam kung ano yung magiging resulta ng sakripisyo niya. Pero pinagkatiwala niya kay Jesus. Binigay niya sa kamay ni Jesus. So ano man yung resulta, bigyan mo lang sa Lord. Ano? At ang binigay ng bata, kung ano yung lahat ng meron siya.
He gave all he had. Para kay Lord, para kay Jesus. Hindi siya nagdamot, hindi siya Lord, pwede ba apat na tinapay lang akin yung isa? Di ba? Lord, pwede ba isang isda lang akin yung isa? Hati tayo. Ano? Hindi, binigay niya lahat. No? Sacrifice. Ano sabi mo, sacrifice? Sacrifice. No? Ang ibig sabihin, ang tunay na stewardship po requires giving of personal comforts for the sake of others. No? Yung totoong stewardship, ginigive up mo yung personal comforts mo for the sake of others. Ano? Ikaw yung madi-discomfort. Ikaw yung magiging inconvenient para yung ibang tao ma-comfort. Ano? Sacrifice. Diba? Di ba na ikaw yung mahirapan, pero para yung ibang tao, maigsan yung hirap. Ano? Iba na ikaw yung magsasakripisyo, ikaw yung mapupuyat, ikaw yung mapapagod, para sila, hindi sila mapuyat, hindi sila mapagod. Kasi nga, putting others first. Ano? So may mga times, kailangan natin mag-give up ng ibang mga bagay. No? Tinutulong sa atin ng Lord, may mga instances, mga situations, sometimes we have to give up some of the things we have for other people. Ano? Minsan hindi lang po, pag pinag-usapan natin yung putting others first, yung sharing, serving, sacrifice, hindi lang pera lagi natin pinag-usapan. Ano? Minsan you have to give up yung opportunities, you have to give up some of the privileges, minsan you have to give up yung title, yung position for other people. Ano? Minsan you have to give up yung honor, yung opportunities na meron ka, para yung opportunity na yun, imbis na ikaw mo kumuha, ibibigay mo sa iba. Ano? Give up, sacrifice. Ano? Sabi nga natin kanina, let go and let God. Ano? So magtiwala tayo, God knows best. Pag binigay ko to sa Lord, pag ginibag ko to, alam ng Lord yung mas mabuti. Ano? Pag kinit ko lang itong meron ako, title, position, finances, kung ano man yung meron ka, pag kinit mo lang, ikaw lang yung magbe-benefit. Pero pag ibinigay mo sa Lord, nagtitiwala ka, alam ng Lord yung best na magbe-benefit ko sa mas maraming mga tao. Nakuha ba natin? Ano? So, kung ano yung sabihin ng Lord, sa atin po, lagi ko po binabanggit, we are serving the Lord, we are pleasing the Lord, gagawin po natin kung ano yung sabihin ng Panginoon. Ano? Kung ano yung nagtitiwala tayo na pag ito yung pinagawa sa atin ng Lord, yun yung best. No? Kung dumating yung time, sample lang, theoretical, kung dumating yung time, sabihin ng Lord, ihinto itong church na to, kung tayo mag-church. Anong gagawin natin? Susunod tayo. Tiwala tayo sa Lord, ayun yung best. Ano? Kung sabihin sa akin ng Lord, huwag na ako magpastor, mag-janitor na lang ako, susunod ako sa Lord. Kasi, magtitiwala ako sa Lord, yun yung best for other people. Tingin ko, parang hindi best yun. Di ba? Sa sarili ko, parang hindi maganda yun, parang hindi tama yan, parang Lord, ikaw ba yan? Diba? Pero, we trust na it is much best sa isipan ng Lord. Ano? Give up, sacrifice. Huwag na kailangan sacrifice yung pagiging pastor para makasunod sa Lord. Gagawin natin. Ano? So, ito yung ibig sabihin nung pinag-uusapan natin dito, sacrifice. Yung bata, ginibak niya yung pwede niyang angkinin sa sarili niya. Pero ginibak niya, binigay niya sa Lord. Nagtiwala siya sa Lord, kahit hindi niya maliwanag sa kanya, ano magiging outcome, ano magiging resulta kung gagawin ng pagsaserve sa Lord. Ano? Kahit hindi maliwanag sa kanya, may maganda bang mangyayari sa pagsishare ko? May maganda bang mangyayari pag nag-serve ako? May maganda bang mangyayari pag nag-sacrifice ako? Pero still, magtitiwala ako kay Jesus, ibibigay ko kay Jesus. Ano? So, sacrifice is the language of love. Sacrifice is the language of love. Ang tunay na nagmamahal, nagsasakripisyo. Yan say amen. Amen. Ano? So makikita ko, sa sacrifice, diyan talaga nakikita kung totoo yung faith natin sa Lord. Sa sacrifice, diyan po nakikita kung totoo yung relationship natin sa Lord.
Pag meron ka totoong relationship sa Lord, pag seryoso ka sa Lord, pag totoo yung faith mo sa Lord, kasama nun, makikita po yun sa paano tayo nagsasakripisyo. Hello? Yung nagsiserve tayo, nagsishare tayo, hindi lang pag madali, hindi lang dahil meron tayo, hindi lang dahil marami tayo, ano? Hindi lang dahil komportable tayo. Yung kaya mo mag-share, kaya mo mag-serve kahit konti lang yung meron ka. Kaya mo mag-share, kaya mo mag-serve kahit na magsasakripisyo ka. Kahit na magiging uncomfortable ka, kahit magiging inconvenient ka, mailalagay ka dun sa alangan ng sitwasyon, pero mag-share ka pa rin, magsiserve ka pa rin. Doon talaga makikita yung totoong love. Doon talaga makikita yung totoong pagsiserve natin sa Lord. Doon talaga makikita yung totoong available. Diba? Kasi madaling ang maging available pag hindi busy. Tama? Pero makikita talaga available ka. Pagka yung busy ka, pero available ka. No? So, sacrifice is the language of love. Paano natin makikita yan? Ano? Sabi so, ang points po natin, putting others first, paano tayo magpuunahin yung ibang tao, paano tayo magiging selfless, mag-share, mag-serve, mag-sacrifice. Ano? Mark chapter 10 verse 45, sabi po dyan, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Ano? Si Jesus, sabi ni Jesus, pumunta ako sa earth, hindi para ako yung paglingkuran, hindi para ako yung pakainin, hindi para ako yung bigyan ng mga magagandang damit. Ano? Hindi para ako ilagay dun sa kastilyo. Pumunta ako sa earth, hindi para sundin ako ng mga tao. Pumunta ako sa earth para mag-serve. Ano? Hindi para gawin yung gusto ng mga tao. Ano? Pumunta siya para i-offer yung kanyang life. Para mamatay sa cross. Para siya yung kukuha ng lahat ng parusa na dapat tayo ang kumuha. Para siya yung kukuha ng suntok, lahat ng sugat, lahat ng latay, lahat ng pangkutsa, pangalipusta. Kinuha lahat ni Jesus yun kasi nga, He is here, He came to earth to serve. Ano? Siya yung pinahirapan, siya yung bumuhat sa cross, siya yung binilag sa araw, siya yung inilagay doon sa, isinamit sa ibabaw ng cross. Ano? Siya yung nagutom, siya yung nauuhaw, siya yung namatay. Tayo dapat yung mamatay. Tayo dapat yung parusahan. Pero kinuha na yun because He came on earth to serve. To give His life para sa atin. Ano? Bakit niya ginagawa yun? Kasi sacrifice is the language of love. Kasi love tayo ng Lord. Sabi sa kapag mo, love ka ni Jesus. Ano? Kahit ano man yung mali natin ginagawa, hanggang ngayon, ano man yung mga kasalanan na ginagawa natin, yung pagiging selfish natin, minsan, nagiging madama tayo, ayaw natin mag-serve, ayaw natin mag-share, di ba? May mga ugali tayo na, tayo mismo, ayaw natin ang ugali natin. Tayo mismo, meron tayong mga ginagawa na tayo mismo ayaw natin. Pero in spite of all that, namatay si Jesus sa cross para sa atin. Para mapatawad tayo, para mabayaran yung kasalanan natin, para malinis tayo, para madala niya tayo sa langit, sa kaharian niya. No? Ganun po nag-serve si Jesus. Ganun nag-share si Jesus. Ganun nag-sacrifice si Jesus. Pag naunawaan po natin yung sacrifice na ginawa ni Jesus, ano? Tayo po, pag naintindihan natin itong ginawa ni Jesus para sa atin, ito yung mag-motivate sa atin para maging selfless din. Para unahin din yung ibang tao. Para mag-share din, para mag-serve din, para mag-sacrifice din for other people. Ano? Ang tunay na pagsaserve po ay selfless. Hindi tayo nagsaserve para sabihin ng mga tao, "Uy, ang galit-galit naman niya, uy, ang bait-bait naman niya, uy, ano yan." Ganun po yung normal sa labas eh. Ano? Kaya nagsaserve, kaya nagsishare, kasi para maraming views, maraming followers. Ay, ang bait-bait naman niya, tinulungan niya. Maraming likes. Ano? Ikaw din yung sumikat, ikaw din yung nakilala, ikaw din yung naging popular. Kasi mabait, kasi tumutulong. Kasi nagsasakripisyo daw. Diba? Para pag tumakbo sa eleksyon, mananalo. Para maraming likes, maraming followers. Kaya pa hindi tayo ganun. Hindi tayo nagsaserve, hindi tayo nagsishare, hindi tayo nagsasacrifice para marami tayong followers, para maraming likes. Hindi tayo ganun. Hindi tayo tumatakbo sa eleksyon.
Kaya pa tayo nagsiserve kasi gusto lang natin gawin yung pinapagawa ng Lord. Gusto lang natin maging i-demonstrate, i-reflect si Jesus sa ibang tao. Gusto natin ipakilala si Jesus sa mga tao. Ano? Gusto natin makilala ng mga tao sino si Jesus, ano yung kanyang kingdom. Gusto natin ipaalam sa mga tao na love sila ng Lord through us. At kailan natin ginagawa yung pagsaserve, pagsasacrifice, kasi principle natin, gagamit si Lord ng mga tao to serve, to share, to sacrifice. Ano? Nagpapagamit lang tayo sa Lord. Sumusunod lang tayo sa Lord. Ang gusto natin sumikat, ang gusto natin makilala, ang gusto natin matandaan ng pangalan ni Jesus. And say amen? Amen. No? Sige po, tayo po tayo na. Tayo po ay manalangin. May natutunan po tayo? Yes. Yan. From little to much. Ano mang ibigay po natin sa kamay ng Diyos? Ano mang ipagkatiwala natin sa kamay ni Jesus Christ? Kaya niyang paramihin, kaya niyang ayusin, kaya niyang pagandahin, kaya niyang palakihin. Ano? Kaya niyang gamitin to be supernatural, to be extraordinary, greater things, more than we can ask or imagine. Kaya gawin ng Panginoon. Pero hinihingi lang po sa atin ng Lord, ibigay natin sa kamay niya. Sige po, this morning, as you are listening dun sa message natin ngayong umaga, maring kinakausap kayo ng Lord, sinasabi sa inyo ng Lord, meron siyang hinihingi sa iyo. Meron siyang area ng iyong life na gusto niya i-surrender mo sa Kanya. Merong area ng iyong life na gusto niya ilagay mo sa Kanyang kamay. No? So pwede mo, let us pray, kausapin mo sa Lord ngayon, sabihin mo sa Lord, Lord, binibigay ko na po ito sa iyo. Whatever it is na hinihingi sa iyo ng Lord this morning, it might be your plans, it might be yung relationship mo, family mo, or finances mo, ano man yung area ng iyong life, it might be an opportunity, or a position, or a title, na sinasabi sa iyo ng Lord, give it up, let it go, ibigay mo sa akin. Hayaan mo ako yung humawak. Sige, bigay mo sa Lord. Let's pray, Lord. Continue to teach us, Panginoon, to put others first. Bigyan niyo po kami ng puso na willing na mag-share, willing na mag-serve, willing na mag-sacrifice. Use, Lord God, our lives. Use, Lord God, everything we have. Kahit gano'ng makaliit. Use them, Lord, for your glory. Use them for your kingdom. Use them for your purpose. Use them for your plans. Lord, and as we give them to you, Panginoon, naniniwala kami, Lord, ano mang ipagkatiwala namin sa iyo, ano mang ilagay namin sa iyong kamay, gagamitin mo in a greater things. You can fix them, you can beautify them, Lord God. And naniniwala kami, Panginoon, kaya mong i-multiply, kaya mong gamitin, Lord God, in a supernatural way. Thank you, Lord God. Binibigay po namin sa inyo ang mga buhay, pinagkakatiwala namin sa inyo, Lord God, everything we have, our finances, our time, our resources, use them for your glory. Lord God, we love you and we honor you. We pray all of this in the name of Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin sa Lord.